Si Senador Manuel Lito Lapid ay isa sa mga produktibong mambabatas sa Senado, bagamat marami ang nagtataka kung bakit hindi siya sumasali sa diskusyon sa Senado at tila nanahimik lang ito. Puna pa ng iba ay senador ba talaga to? Sayang ang boto. Pero bago natin siya husgahan, alamin natin ang kanyang mga nagawa sa bansa pagdating sa bilang ng mga inihaing panukala. Bagaman marami siyang inihaing bills, narito ang 10 sa mga pinakamahalagang batas na kanyang in-author o co-authored sa loob ng kanyang ilang termino. Una, Republic Act numero 9, 1900, Free Legal Assistance Act of 2010. Ito ang isa sa kanyang mga pinakakilalang batas. Binibigyan nito ng tax deductions ang mga abogado at law firms na nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap na kliyente. Ikalawa, Republic Act numero 10,645, Expanded Senior Citizens Act of 2014. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng senior citizens, 60 taong gulang pataas, ay automatikong sakop na ng PhilHealth coverage. Ikatlo, Republic Act numero 10,157, Kindergarten Education Act. Ginawang mandatory at compulsory ang kindergarten education bilang bahagi ng basic education system sa Pilipinas. Ika-4, Republic Act numero 10,367, Biometrics Law. Inatasan nito ang COMELEC na gumamit ng biometrics, fingerprints, digital photos at signatures sa pagpaparehistro ng mga botante upang maiwasan ang dayaan at flying voters. Ika-5, Republic Act numero 11,900, Foundling Recognition and Protection Act. Isinusulong nito ang karapatan ng mga batang foundlings, mga batang iniwan at hindi alam ang magulang, na kilalanin bilang natural-born citizens ng Pilipinas. Pang-anim, Republic Act numero 9,433, Magna Carta para sa Public Social Workers. Naglalayong protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga social workers sa gobyerno, kabilang ang kanilang sahod at benepisyo. Pampito, Republic Act numero 11,037, Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Isang pambansang feeding program para sa mga bata sa mga pampublikong paaralan at daycare centers. Pangwalo, Republic Act numero 11,576, Prohibition of Child Marriage Law. Ipinagbabawal at ginagawang krimen ang pagpapakasal sa mga menor de edad sa Pilipinas. Pang-siyam, Republic Act numero 10,066, National Cultural Heritage Act of 2009. Layunin nitong protektahan, mapanatili at isulong ang mga pamanang kultura at sining ng bansa. At ang huli pang 10, Republic Act numero 5,573, Tourism Act of 2009. Isang komprehensibong batas na nagdedeklara sa turismo bilang isang mahalagang makina ng pag-unlad ng ekonomiya. Iba pang mga inisyatibo. Bukod sa mga batas na ito, aktibo rin siya sa kasalukuyang ika-20 Congress sa pagsusulong ng mga panukala para sa urban agriculture, mental health sa mga paaralan, at ang pagpapalawak ng diskwento sa kuryente at tubig para sa mga senior citizens.